Malimit ay nagiging biktima tayo ng maling pagkakataon. Ang dapat nating pagkatandaan, hindi ito dapat maging hadlang upang mangibabaw pa rin ang kabutihan ng ating puso. Ako, si Primo Numbra. Ang istorya natin ngayon ay hango sa naging karanasan ni Milo ng bayan ng Bailen. Narito ang kanyang kwento. Isang napakadilim at napakalamig na gabi ng araw ng Biyernes. Naglalakad sa madilim na kalsada si Milo nang may marinig siyang ingay. Ingay na tila nang gagaling sa isang mabangis na hayop. Nangilabot agad si Milo, pero tinatagan niya ang kanyang kalooban. Kagagaling lang kasi ni Milo sa mismong bayan at naglalakad siya ngayon sa Balo Santo, pauwi sa kanilang barangay. Masyadong liblib ang baryong yon at wala rin masyadong tumaraang sasakyan. Tanging huni lamang ng mga kuliglig at malakas na ugoy ng mga puno ang kanyang naririnig. Hanggang sa may makita siyang kakaiba. Napakabilis nun at tila isang mabangis na hayop na tumawid sa kanyang harapan. Pero isang bagay ang kanyang napansin. Ang hugis ng nilalang na yon ay tila hugis ng isang bata. Bagamat talagang nakaramdam ng kakaiba si Milo, pinilit niya yung ipagsawalang bahala. Hindi. Baka aso lang yun. Hindi, baka guni-guni ko nga lang eh. Mas binilisan pa ni Milo ang kanyang paglalakad. Hanggang sa maya-maya pa ay makasalubong niya na ang kanyang kuyang si Marco. O Milo, nariyan ka na pala. Hindi mo ba nababalitaan ang tungkol sa pagkawala ng mga bata dito sa bayan ng Bailen? Panay pa rin ang gala mo ah. May mga nawawalang bata, kuya. Sus, ganun naman talagang sinasabi ng mga matatanda para matakot ang mga batang gumagala eh. Hindi. Totoo na to, Milo. Mag-iingat ka. Bagamat 15 anyos ka na, eh bata ka pa rin. Huwag kang mag-alala, kuya. Mana kaya ako sa'yo, matapang ako, hindi nila ako makukuha. Utusan ko pa sila eh. Dahil sa binanggit ni Milo, ay napangiti na lang ang kanyang kuya. Nang mga panahong yon, ay ilang araw na rin kumakalat ang balita na may mga batang nawawala sa bayan ng Bailen. Marami ng magulang sa bayan na yon ang nangangamba. Kinabukasan, tanghali na magising si Milo. Kusot mata itong lumabas ng kanyang silid, kung saan nakita niya ang kanyang kuya na nasa may bintana. Kuya, ano ba yung ingay sa labas? Ano ba nangyayari dyan? Milo, ito na nga bang sinasabi ko eh. Huwag kang basta maglalabas ng bahay. Si Ruro, yung kapitbahay natin, nawawala. Ano? Si Ruro yung kalaro ko? Teka, kailan daw siya nawala? Kagabi daw, mga bandang 8:00. Yung mga magulang kasi niya, hinayaan siya lumabas ng gabi. Yun, hanggang ngayon tuloy, hindi pa nakikita. Ay nako. Samantala, sa isang masukal na bahagi ng bayan ng Bailen. Sige, ipasok niyo na itong mga batang to. Huwag niyo hayaang matanggal yung mga takip sa bibig niya, baka mag-ingay ang mga yan. Dali, pasok niyo na! Isang grupo ng mga armadong kalalakihan ang makikitang may bitbit na mga bata. Pagkapasok ng mga ito sa loob ng bodega. Hoy, tatanggalin namin yung mga takip ng bibig ninyo para makainom kayo ng tubig. Huwag niyo subukang mag-ingay ha! Puputulin namin yung mga dila niyo! Makikita ang mga bata na umiiyak at nangingilabot dahil sa kanilang sinapit.
Maya-maya pa. Oh, bigyan mo ako rito ng 5 bata. Ipasok nyo doon sa loob ng kwarto. Sige po. Kasunod nun ay 5 bata nga ang binitbit ng mga armadong lalaki at hinatid sa silid kung saan may 3 kataong naghihintay sa loob. Nakasuot ito ng tila pang doktor na kasuotan. Pagkatapos ihatid ang mga bata, ay lumabas na rin ang mga armadong lalaki. Oh, siguraduhin mo nakasarado maigi ang pintuan. Oo, akong bahala. O yan, nailak ko na. Bahala na sila sa loob. Magyosin muna tayo sa labas. Sige, tara. At pumunta na nga sa likod na bahagi ng bodega ang 3 lalaki. Sindi nga ako, pare. Sa tingin ba ninyo, malaki ang kikitain natin ngayon? Oo. Mukhang maaayos yung mga nakuha natin mga bata. Mukhang malulusog ang kanilang mga organs. Kaya malaki kikitain natin. Pero alam mo, sa tagal ko rito, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung saan binebenta ng grupo natin ang mga laman loob na nakukuha natin sa mga batang ito. Bira ka naman. Importante pa ba yun? Ang mahalaga, kumikita tayo ng malaki. Binibigyan tayo ng pera. Okay na sa akin yun. Sa bagay, may punto ka dyan. Sigurado matutuwa na naman ang baby loves ko si Bernadette nito. Ikaw talaga, pare. Baliw na baliw ka doon sa agogo dancer na yun. Kesa naman doon sa jowa mo, mukhang kawali. Sira ulo! Samantala, sa loob naman ng silid, kung saan naroon ang mga bata. Siguraduhin mo na naturukan mo ng pampatulog yung mga yan para hindi magpupumiglas, ha? Yes, Doc. At nagtuloy na nga ang mga ito sa karumal-dumal nilang gawain. Maya-maya pa. Dali mo na rito yung ikalawa. At binuhat na nga ng isa ang walang malay na katawan ng isang bata upang ihiga sa harap ng kanyang kasama. Pagkatapos nun, ay kumuha ito ng papel at panulat. Ilang taon? Tansya ko mga nasa 12 o 14 anyos to. Sige, ilalagay ko na lang dito 12 anyos. Anong uunahin natin? Simulan natin sa mata. Sige, hawakan mo na yung ulo. Ngunit nung hahawakan na nito ang ulo ng bata, ay meron siyang napansin. At dahil doon, napaatras ang lalaking inutusang humawak sa bata. Oh, anong problema mo? Dok, tingnan mo! Tingnan mo yung bata! Pagkasabi noon, ay doon nila parehong nakita ang pagbabagong anyo ng bata na nasa kanilang harapan. Ang bibig nito na kanina'y nakatikom ay biglang bumuka at kanilang nakita ang unti-unting paghaba ng mga ngipin nito. Ngipin na biglang nagsitalasan. At bukod doon, nakita rin nila na tila unti-unting humaba ang mga braso nito at ang kanyang mga kamay. Ang mga kuko nito ay biglang humaba rin at naging matutulis. Ano nangyayari sa batang yan? Hindi ko alam, Dok. Lalo silang nagulat nang biglang dumilat ang bata. Sa isang iglap lamang ay nakatayo na ito at sumugod sa kanilang dalawa. Doon umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na sigaw sa buong bodega. Ah! Uy, ano yun? Galing sa loob yun, ah. Tara, punta natin! At dagli-dagling ang pinuntahan ng mga armadong lalaki ang silid kung saan nanggagaling ang ingay. Pagbukas nila ng pintuan, ay sumalubong sa kanila ang kahindik-hindik na sitwasyon sa loob ng silid. Nakahandusay sa harap nila ang duguan ng 2 lalaki. Ano nangyari dito? Pare, tingnan mo! Sa sulok ng kwarto! Yung bata! Doon nila nakita ang batang nakaluhod sa sulok ng silid. Duguan nito. Nakatingin ito sa kanila gamit ang mapupula at malalaking mata nito. Pare, hindi ba yun yung bata kanina?
Hindi, hindi yan bata pare, halimaw yan! Paputukan niyo! Ngunit bago pa man nila maiumang ang kanilang mga armas, ay lumundag na ang batang halimaw. Nakapitan kagad nito ang isa sa mga armadong lalaki. Naging mabilis ang mga pangyayari. Sa isang iglap lamang, ay isa na lang ang natitira sa kanila. Ano to? Ano nangyayari dito? Ang banggit ng lalaking halos mawala sa kanyang ulirat habang pinapanood nito ang pagpaslang ng batang halimaw sa isa sa kanyang mga kasamahan. Sa kabila nun, ay nakapag-ipon ito ng lakas ng loob at binaril ang bata sa kanyang harapan. Sa lakas ng tamaan ng bala, ay tumilapon ang bata. Ngunit laking gulat ng lalaki sa kanyang nasaksihan. Tumilapon lang siya, pero hindi tumagos yung bala sa katawan niya. Bagamat hindi tumagos ang bala sa katawan ng batang halimaw, ay tila nasaktan pa rin ito. Ilang segundo rin itong namilipit. Ngunit nang ito'y mahimasmasan, ay unti-unting bumaling ang nakakatakot na tingin nito sa natitirang armadong lalaki. At para bang isang mabangis na hayop, ay dahan-dahan itong gumapang papalapit sa kanyang bibiktimahin. At nang makita ito ng lalaki, ay dagli-dagli itong tumakbo. Ah! Mabilis na tumakbo ang lalaki palabas ng bodega. Walang puknat ang ginawa nitong pagtakbo dahil alam niyang nasa likuran lamang niya ang batang halimaw. Dahil doon ay lalo pang binilisan ng lalaki ang kanyang pagtakbo. Maya-maya pa. Doon ako magtatago sa may bakanting lote. Nang marating nito ang bakanting lote. Saan dito? Saan ako dito hindi niya makikita? Yun! Doon, tama! Sa likod ng pader na yun! Kailangan ko sumiksik dito! Sana hindi niya ako makita. Ayoko pang mamatay. Bigla itong natigilan dahil sa kanyang narinig. Halos mawalan ng ulirat ang lalaki, lalo pat napansin niyang papalapit ng papalapit ang tunog sa kanya. Huli na nang mapansin ito na nasa kanyang likuran na ang halimaw na bata. Ah! Ang nakakakilabot na sigaw na yon ay nilunod ng ingay ng mga nabulabog na hayop sa kagubatan. Samantala, makalipas ang ilang oras, sa may hindi kalayuan, ay makikita ang batang si Milo na naglalakad. Pambihira talaga si Rola, no? Ang tagal niya kasi mag-drawing. Anong oras na tuloy kami natapos doon sa project namin? Papapagalitan na naman ako ni kuya nito, sasabihin ginabi na naman ako. Sa kanyang paglalakad, ay bigla itong may napansin. Ano yun? Ang lansa naman ng amoy na yun. Saan galing yun? Dala ng kuryosidad ng pagiging isang bata, imbis na lumayo, ay hinanapan nito ang pinagmumulan ng malansang amoy. Binuksan nito ang ilaw ng kanyang cellphone at inilawan ng paligid hanggang sa... Teka, tama ba yung nakikita ko? Parang kamay yun ah. Doon sa may damuhan. Dagli-dagling nilapitan ni Milo ang kanya nakita. At nagulat siya sa tumambad sa kanyang harapan. Nakita niya ang dugo ang katawan ng bata na nakahandusay sa damo. Sa mabilisang pagsusuri ay nalaman niyang buhay pa ito. At dahil doon ay tinawagan niya ang kanyang kuya. Kuya Marco, pumunta ka dito malapit sa may bakanting lote. Dali, bilisan mo, tulungan mo ako. Basta dito ko na ipapaliwanag, dalian mo! Makalipas ang isang oras, ay nando na sa kanilang tahanan si Milo, ang kanyang kuyang si Marco, at ang batang kanilang natagpuan. O Milo, punasan mo yung kaliwang braso niya habang pinupunasan ko tong kanan.
Opo, kuya. Kuya, sa tingin mo ba okay lang siya? Mukha naman siya okay, wala akong nakikitang sugat. Sa tingin mo ba kailangan natin siyang patingnan sa doktor? Sarado na yung center ng gantong oras. Mukhang okay naman siya. Kaya kahit bukas na lang siguro. Makalipas ang ilang sandali. O Milo, buksan mo yung pintuan ng kwarto mo. Diyan na lang natin siya pagpapahingahin. Ilatag mo yung kumot sa may tabi ng higaan mo. Opo, kuya. O yan. O paano? Maiiwan ko na muna kayo rito, ha? Ikaw nang bahala sa kanya, Milo. Opo, kuya, sige po. Dala na rin marahil ng pagod, ay nakatulog din kagad si Milo. Ngunit hindi pa lumalalim ang kanyang pagkakatulog, ay nagasing ito. Nang lingunin nito ang kinahihigaan ng bata, ay nakita niyang nakaupo ito at nakatingin sa kanya. Oh, gising ka na pala. Nasaan ako? Sino ka? Anong sino ako? Ikaw ang sino? Hindi kumibo ang batang kausap ni Milo. Ay, o sige. Magpapakilala ko. Ang pangalan ko ay Milo. Bahay namin to. Natagpuan kita dun sa hindi kalayuan dito. Nakahandusay ka sa damuhan. At puro dugo yung katawan mo. Pwede ko bang tanungin kung anong nangyari sa'yo? Napansin ni Milo na nanlakay ang mata ng bata. Hindi ko maalala. Yan nga siguro yung tinatawag na shock. Baka shock ka pa sa kung ano man ang nangyari sa'yo. Di bale, base sa mga napapanood ko, babalik din yung alaala mo. Kung hindi man mamaya, baka bukas. Pero teka, pangalan, naalala mo ba kung anong pangalan mo? Pangalan? Dave. Tama. Dave ang pangalan ko. O sige, Dave. Okay na yan sa ngayon. Bukas na lang natin ituloy ang kwentuhan. Malalim na ang gabi. Magpahinga ka na lang ulit. Kailangan mo pa siguro magbawi ng lakas. Sige na, humiga ka na dyan. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka dito. Kami lang ng kuya ko ang nandito sa bahay. Sige na, magpahinga na tayo. Okay. Salamat. At muli nang bumalik sa pagkakahiga ang batang si Dave. At ganon din naman si Milo. Kinabukasan. O Milo, gising ka na pala. Opo, kanina pa. Saan ka ba galing? Galing ako doon sa barangay. Nagtipon-tipon doon. Bakit? Anong meron? Nalaman na kung saan napupunta yung mga batang dinudukot. Ha? Saan daw at anong nangyari sa kanila? Hindi maganda, Milo. Doon sa may bakanting lote, meron dong bodega sa hindi kalayuan. Natagpuan yung ilang bata doon. Pero ang masakit, yung ilan sa kanila ay patay na. Ano bang nangyayari? Hindi talaga maganda, Milo. Yung mga bata pala ay nabiktima ng mga sindikato. Sindikato na nagbebenta ng mga laman loob ng tao sa black market. Anong kinalaman ng mga bata? Teka, kuya, huwag mo sabihin sa akin sa bata galing ang mga... Oo, Milo. Ganun na nga. Grabe naman pala. Naaresto ba yung mga miyembro ng sindikatong sinasabi mo? Yung pa nakakakilabot, Milo. Yung hinihinala nilang miyembro ng sindikato ay natagpuan ding wala ng buhay doon mismo sa may bodega. So patay din sila. Pero bakit naman nasabing nakakakilabot yun? Milo, yung mga miyembro ng sindikato, natagpo ang wakwak ang katawan nila. Ha? May mga haka-haka na merong nakawalang mabangis na hayop sa lugar na yon at nadali yung mga taong yon. Pero wala naman akong nababalitaang mabangis na halimaw dito sa lugar natin, di ba?
Yun na nga rin nasabi ng ilan eh. Pero ganun pa man, at least nalutas na yung pagkawala ng mga bata dito sa lugar natin. Siya nga pala, kumusta na yung bata? Okay na siya. Nagising siya kagabi. Pero nung tinanong ko siya kung ano nangyari sa kanya, wala raw siya maalala. Pero nasabi niya sa akin ang pangalan niya. Siya daw si Dave. Dave? Hindi kaya kabilang siya dun sa mga nawawalang bata? Yun nga din ang gusto kong malaman eh. Pero wala pa daw talaga siyang maalala. Hayaan mo kuya, kakausapin ko mamaya. Sige Milo, kausapin mo. Para malaman din natin kung saan natin siya ihahatid. Baka may pamilyang alalang-alala na sa kanya. Opo. O sige, aalis din muna ako. Pupuntahan ko pa si tatay doon sa gapasan para tulungan siya. Sige kuya, ako nang bahala dito. O mag-iingat kayo rito ha. Opo. Paglabas ni Marco ng bahay, ay siya namang dahang-dahang pagbukas ng pintuan ng silid ni Milo. Magandang umaga. Uy, gising ka na pala Dave. Halika, mag-almusal ka dito. Salamat. Habang papalapit kay Milo, ay natanaw ng batang si Dave, si Marco, na naglalakad palayo. Siya ba yung kuya mo? Oo, siya yung kuya Marco ko. Pupunta siya doon kay tatay sa may gapasan para tumulong. Ganun ba? Halika dito, may tinapay oh. Kumain ka muna. Mukhang hinang-hina ka pa. O, upo ka dito sa tabi ko. Sige, maraming salamat. Habang kumakain ng dalawa, ay hindi maiwasang mapansin ni Milo na tila alangan ng pakiramdam ng batang si Dave. Uy, Dave, ano ka ba? Huwag kang matakot dito. Ako lang ang kasama mo. Tsaka, mabait kami, no? Hindi naman sa ganon, Milo. Kaya lang, pinipilit ko pa rin kasing alalanin kung ano ba talaga ang nangyari sa akin eh. Yun na nga ang pinag-uusapan namin dalawa ng kuya ko. Kasi alam mo ba? At ibinahagi na nga ng batang si Milo ang nasaksihan ng kanilang mga kabarangay tungkol sa mga batang nawawala at sa mga miyembro ng sindikato. At habang nagsasalaysay si Milo, ay napapansin nito ang mga biglaang pag-iwas ni Dave ng tingin sa kanya. Hindi tuloy maiwasan ni Milo na isiping may kinalaman ng mga pangyayaring yon sa nangyari kay Dave. Milo, pwede bang doon na ulit muna ako sa kwarto? Busog ka na ba? Ngiti lamang ang tugon na binigay ni Dave sa kanya. Sige, doon ka na muna. Pagkatapos ko magligpit dito, sasamahan na kita doon. Sige na. Maraming salamat. At pumasok na nga sa kwarto ang batang si Dave. Maya-maya pa ay sumunod na si Milo sa loob ng kwarto. Natagpuan niya nakaupo sa sulok ng silid ang batang si Dave. Nilapitan ito ni Milo. Dave, may naaalala ka na ba tungkol sa nangyari sa'yo? Tumango ang bata. Mabuti naman kung ganun. Pero kung ayaw mo pang magkwento, okay lang. Basta kung okay na sa'yo, makikinig ako. Ang inaalala lang naman kasi ng kuya ko, yung pamilya mo. Baka nag-aalala na sila sa'yo. Napansin ni Milo na umiling si Dave. Anong ibig mong sabihin? Wala na akong pamilya. Wala ka ng pamilya? Pero, kasama ka ba dun sa mga nawawalang bata? Oo. Bagamat medyo nagulat sa natuklasan, ay muli pa rin nagtanong si Milo. Dave, alam mo ba kung ano nangyari dun sa bodega?
Laking gulat ni Milo sa dahan-dahang pagtango ng kausap. Kung hindi mo mamasamain, pwede mo bang ikwento sa akin kung ano ang nangyari? Masasama sila. Kinukuhaan nila ng lamang loob yung mga batang kinikidnap nila. Biglang kinilabutan si Milo sa narinig. Ngunit mas nangilabot ito sa sumunod niyang nalaman. Dave, may alam ka ba tungkol sa nangyari sa mga miyembro ng sindikato? Pinatay ko sila. Nanlaki ang mata ni Milo sa narinig. Anong ibig mong sabihin, Dave? Ako ang pumatay sa mga taong yun. Ano? Pero sa liit mo yan. Paano mo nagawa yun? May aaminin ako sa iyo, Milo. Pero bago ko pa sabihin, gusto kong malaman mo na wala kang dapat ipag-alala dahil mabait ka. Mabait kayo ng kuya mo. Tinulungan ninyo ako. Napalunok ang batang si Milo. Okay, sige. Anong sasabihin mo? Hindi ako pangkaraniwang bata. Isa akong aswang. Pakiramdam ni Milo ay biglang umikot ng mabilis ang kanyang mundo. Dahil sa kanyang narinig, naramdaman nito ang biglang pagkabog ng kanyang dibdib. Aswang ba ka mo? Oo, alam kong mahirap paniwalaan, pero yun ang totoo. Ang pamilya ko ay nakatira sa dulong bahagi nitong bayan ng Bailen. Liblib ang lugar namin. Ilang buwan na ang nakakaraan ay merong yanggaw na napadpad sa lugar namin. Yanggaw? Ano yung yanggaw? Yun ang uri ng mga aswang na may kakayanang manghawa. Manghawa? Sakit? Parang ganun na nga. Ang mga nahahawaan nila ay nagiging aswang din na katulad nila. Ang ilan sa aming mga kalugar ay hinawaan nila upang maging kauri nila na aswang at yung iba naman ay ginawa nilang pagkain kasama ang mga magulang ko sa pinatay nila at kabilang naman ako sa mga hinawaan nila. Ilang araw din ang binibilang bago tumalab ang sumpa ng yanggaw. Bago pa yung tuluyang tumalab sa akin ay nakatakas na ako. Napadpad ako sa kagubatan sa pagtakas ko na yon. At doon na tumalab sa akin ang kabuuan ng sumpa. Napansin ni Milo na unti-unting tumulo ang luha ng batang si Dave. Napakahirap. Nung tumalab na sa akin yung sumpa, doon ko naramdaman yung sakit kapag nagugutom at naghahanap ka ng lamang makakain. Ang sakit sa katawan, yung uhaw at gutom, hindi ko maipaliwanag. Nung una, sinubukan kong pawiin yun sa pamamagitan ng pagkain ng mga prutas na natagpuan ko sa gitna ng kagubatan. Pero pag ginawa ko yun, lalong tumitindi yung sakit. Hanggang sa sinubukan kong manghuli at kumain ng mga hayop. Doon ko nalaman na napapawi ng sariwang dugo at laman yung sakit na dala ng gutom at uhaw. Ganun ba? Teka, ibig mong sabihin, yung kinain mong tinapay kanina doon sa tabi ko, hindi yun sapat para mawala ang gutom mo? Huwag kang mag-alala, Milo. Hindi naman ganun yun. Basta kapapawi lamang ng gutom ko bilang aswang, kaya ko nang kumain ulit ng normal na pagkain. Teka, kapapawi lang ng gutom mo? Anong ibig mong sabihin? Yung mga natagpuan doon na miyembro ng sindikato,
Tulad ng sinabi ko, ako ang pumatay sa kanila. Halos panawan ng ulirat ang batang si Milo sa kanyang natuklasan. Hindi na rito nagawa pang magsalita. At napansin naman yun ni Dave. Milo, huwag ka matakot. Wala akong planong saktan ka o kayo ng pamilya mo. Aalis na ako. Magpapakalayo-layo ako. Salamat sa tulong na ginawa niyo sa akin. Ha? Teka, saan ka naman pupunta? Bahala na. Hindi pa pwede yung ganyan, Dave. Ganito. Dito ka na lang muna sa amin. Hindi ka natatakot sa akin? Tulad ng sinabi mo, wala akong dapat ipag-alala, di ba? Di ba, hindi mo naman kami sasaktan? Oo. Pangako yan, di ba? Oo, pangako. Kamayan mo nga ako. At nakipagkamay sa kanya ang bata. O yan, malinaw yan ha. Nagkamay tayo sa sumpa natin na hindi mo kami sasaktan. Huminga na ng maluwag si Milo at umupo sa tabi ni Dave. Ay, alam mo, kakaiba to. Ngayon lang ako magkakaroon ng kaibigang aswang. Napangiti din si Dave sa narinig. O, huwag ka maglala. Sekreto lang natin to. Maraming salamat, Milo. Wala yun. Ay, teka. Meron pala tayong problema. Ha? Oo. Paano pang nagugutom ka na? Baka mama, hindi mo makontrol yung sarili mo. Kagatin mo tong braso ko. Mapipigilan ko naman siguro ang sarili ko. Siguro? Pambihira naman oh. Huwag ganun. Gawa natin ang paraan yan. Alam ko na. Tama. Si Mang Nestor, maraming manok yun nakakalat-kalat. Okay lang ba sa'yo ang manok? Pwede naman. Basta yung sariwa, buhay. Ibig sabihin, yung dapat ikaw ang papatay doon sa manok, kakagatin mong ganon. Ganon na nga. Kadiri ka naman. Pero sige, ganon na lang siguro. Kesa naman sagpangin mo tong braso ko. Milo! Uy, si Kuya Marco yun. Saglit, dito ka lang. Lalabasin ko lang siya. Pero bago pa man makatayo si Milo, ay hinawakan siya ni Dave sa braso. Oh, huwag kang maglala. Sekreto lang natin yun. Ako nang bahala sa kuya ko. Okay? Relax ka lang dyan. Maraming salamat, Milo. Sige, dito ka muna. Kuya! Paglabas ni Milo ng kwarto. Oh, kumusta kayo? Gising na ba si Dave? Oo, kanina gising siya. Tapos, pinaalmusal ko na. Ngayon, bumalik muna sa pagtulog. Mukhang hindi pa ayos yung pakiramdam niya. Ganun ba? Meron ba siyang naikwento sa'yo? Tinanong ko nga siya eh. Pero wala pa rin daw siyang maalala. Pero ang magandang balita, medyo okay na yung pakiramdam niya. Kaya hindi na natin siya kailangan pang dalhin dun sa klinik. Ganun ba? Sigurado ka dyan? Oo, kuya. Ako nang bahala sa kanya. Sige. Babalik na lang ako doon sa barangay mamaya. Aalamin ko kung merong naghahanap sa kanya. Siya, sige. Magluluto muna ako ng tanghalian natin. Doon ka na muna sa kwarto mo. Samahan mo muna yon. Okay. Makalipas ang araw na yon, ay naging normal naman ang mga sumunod pang araw. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog si Milo. Milo? Milo? Oh, Dave, ano nangyayari sa'yo? Ang sakit. Teka, yan na ba yung sinasabi mo? Oo,
Nagugutom ka? Oo. Naku, ba't hindi mo sinabi kagad? Teka, sandali. Alam ko na. Sumunod ka sa akin. Huwag ka lang maingay ha. Lalabas tayo. Sige. Maya-maya pa. Oh, pumesto ka lang dun. Pupuntahan ko yung isang manok ni Mang Nilo. Basta magtago ka lang dun sa likod ng puno. Huwag ka maingay ha. Oo. Makalipas ang ilang sandali. Oh Dave, ito na yung manok. Pero huwag tayo dito. Doon tayo banda sa may bukid. Tara, sumunod ka sa akin. At na makalayo-layo na nga ang dalawa. Oh, pwede na dito. Bukod sa gabi na, walang gumagawing tao sa lugar na to. Oh, gawin mo na yung dapat mong gawin. Milo, maaari ka bang tumalikod? Ayokong makita mo ang magiging anyo ko. Saglit na natigilan si Milo. Sige, doon muna ako sa may puno. Tawagin mo na lang ako pag okay ka na. Oo, salamat. Na makalayo na si Milo. Bagamat siya ay nakatalikod at hindi niya nakikita ang nangyayari, ay binalot pa rin siya ng kilabot dahil sa kanyang mga naririnig. Hindi niya maiwasang maikumpara sa tunog ng isang hayok na halimaw ang naririnig sa kanyang likuran. Mariing ipinikit ni Milo ang kanyang mga mata at tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang tenga. Hindi na napansin ni Milo kung ilang sandali ang nagdaan. Nagulat na lamang ito na maramdamang may tumapik sa kanyang balikat. Ay! Dave! Ikaw pala. Ano, okay ka na ba? Okay na ako, Milo. Maraming salamat. Okay. Sige, tara na. Balik na tayo sa bahay. Teka. Dave. Ano yun? Ha? May bahid ng dugo yung bibig mo. Ganun ba? Pasensya na. Sandali. Halika, sumunod ka sa akin. Merong batis doon sa may bandang kaliwa. Pwede ka maglinis doon. Sige. Pagkatapos makapaglinis ni Dave. Oh. Yan. Okay ka na. Tara, uwi na tayo. Milo, sandali. Ano yun? Salamat talaga sa ginagawa mo. Wala yun. Basta ha, huwag kang mangangagat ha. Hindi, pangako yun. Pagdating nila sa bahay. Oh, dahan-dahan lang tayo, Dave. O yan, pasok ko na sa loob ng kwarto. Sandali muna nagpalingalinga si Milo. At pagkatapos ay pumasok na rin to sa loob ng kwarto. Eksakto naman na ang kuya nitong si Marco ay pabalik din sa kanyang silid. Galing sa kusina upang uminom ng tubig. Napansin nito ang dahan-dahang pagsara ng pintuan ng kwarto ng kapatid. Lumabas ba si Milo? Hayaan ko na nga. At tuluyan na tong pumasok sa kanyang kwarto. Makalipas ang gabing yon, ay muling naging payapa ang mga sumunod na araw. Hanggang sumapit ang isang gabi na hindi inaasahan. Nagugutom na naman ako. May sakit. Gigisingin ko ba si Milo? Nahihiya na akong abalahin siya at may nangyayari to sa akin. Ako na lang ang bahala. Teka, lalabas ako ng kwarto. Paglabas ng batang si Dave sa kwarto nila, ay dumiretso ito sa likod ng bahay. Sandali itong nagpalingalinga.
Pupuntahan ko ba yung manukan ni Mang Nelson? Ang sakit na. Hanggang sa napansin nito, ang isang pusa. Doon na unti-unting nagbago ang anyo ng bata. Sa bilis ng galaw ng batang halimaw, ay hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong makatakas ang pusa. Samantala, sa loob ng bahay. Anong oras na ba? 9:00 na pala. Ay naku, yung nilabang kong pantalon nakasampay pa pala sa likod. Kailangan maipasok ko yung gagamitin ko pa yung bukas. Sandali. Lumabas ng bahay si Marco at dumiretso sa likod ng bahay. Papalapit na to sa sampayan nang mapansin niya ang kakaibang ingay. Ano yun? Gagaling doon sa likod ng puno. Binuksan niya ang ilaw ng kanyang cellphone at sininagan ang pinagmumulan ng ingay. Laking gulat nito nang matapatan ng ilaw ang dalawang mapupulang mata at matatalas na ngipin. Halimaw! Hindi na nagdalawang isip pa si Marco at nagdesisyon na tumakbo pabalik ng bahay. Ngunit sa kanyang pagkataranta, ito ay napatid at natumba sa lupa. Nang muli niyang lingunin ang kanyang nakita, napansin niyang dahan-dahan itong papalapit sa kanya. Puno ng takot na pinilit ni Marcong gumapang palayo. Huwag ka lumapit! Ngunit tila baliwala sa halimaw ang kanyang sinabi. Bigla itong tumakbo na mabilis papalapit sa kanya. Ngunit bago pa man niya madikitan si Marco, wag! Si Milo, nakatayo na sa likuran ng kanyang kuya. Dave! Di ba nangako ka? Hindi mo kami sasaktan? Si Marco ng mga sandaling yon ay hindi maintindihan ang mga nangyayari. Anong Dave? Huwag mo sabihin sa akin. Oo kuya. Pero huwag ka matakot. Hindi niya tayo sasaktan. Diba Dave, hindi mo kami sasaktan? Nangako ka sa akin, nagkamay tayo. Hindi mo kami sasaktan. Ang batang halimaw ay patuloy pa rin dahang-dahang lumalapit sa dalawa. Dave! Pakiusap! Ako to si Milo! Magkaibigan tayo! At nangako ka sa akin! Di mo kami sasaktan! Dave! Pagkasabi nun ay pumikit si Milo at inabot ang kanyang bukas na palad. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo ng mga sandaling iyon. Hanggang sa maramdaman na lang ni Milo ang palad na kumapit sa kanyang kamay. Oo, Milo. Natatandaan ko ang usapan natin. Sumumpa ako na hindi ko kayo sasaktan. Pasensya na kayo. Okay lang yon. Teka, sandali lang. Ano ba nangyayari dito? Kuya, pwede bang doon na tayo sa loob mag-usap? Baka may makakita sa atin dito. Saglit na napatigil si Marco. Tiningnan nito si Dave. Huwag ka mag-alala, Kuya Marco. Wala akong gagawing hindi maganda. Lumingon si Marco sa kanyang kapatid at nakita niya naman si Milo ngumiti sa kanya. Pagkatapos nun, ay pumasok na ang tatlo sa kanilang bahay. Sa loob ng silid ni Milo, ay ikinuwento niya ang lahat sa kanyang kuya. Teka, tingnan ko lang kung nasusundan ko yung kwento mo ha. Kasama si Dave doon sa mga batang kinidnap.
Siya ang pumatay doon sa mga miyembro ng sindikato. At nagawa niya yun dahil siya ay aswang. Sabay na tumango ang dalawang bata. At ang sinasabi niya, etong si Dave ay biktima ng aswang na kung tawagin ay Yanggaw. Ganun na nga, kuya. Nakakabaliw. Teka, Dave, sigurado ka ha? Hindi mo kami sasaktan ha? Dahan-dahan tumango si Dave na tila ba nahihiya. Pambihirang buhay to. Ba nangyayari dito? Kuya, pakiusap. Sa atin lang sana to ha. Mabait naman talaga tong si Dave eh. Biruin mo, halos ilang linggo na siya dito sa atin. Pero wala naman siyang ginawang hindi maganda sa atin. Saglit na hinila ni Marco ang kanyang kapatid. Halika nga. Yung kanina. Muntik na akong patayin kanina. Sa tingin mo maganda yun? Kuya, sigurado kung hindi gagawin ni Dave sa'yo yun. Baka naman nagulat lang siya. Nagulat? Tapos napigilan niya yung sarili niya dahil dumating ka. Paano kung sa susunod, wala ka at hindi niya napigilan ang sarili niya? Kung hindi man sa akin, paano kung gawin niya yun sa iba? Yun na nga ang iniisip ko, kuya. Baka pwede pa natin siyang tulungan sa kalagayan niya na yan. Teka, mag-iisip ako. Muling nilingon ni Marco ang batang si Dave. Nakita niyang tumutulo ang luha nito. Ay, pambihira naman oh. Kanina, sobrang nakakatakot yung itsura mo. Ngayon naman nakakaawa ka. Ano bang gagawin natin dito? Ilang sandaling natahimik ang tatlo. Hanggang sa magsalitang muli si Milo. Teka, kuya, di ba merong albularyo dun sa may kabilang barangay? Yung sinasabi nilang magaling daw na manggamot? Oo, tama. Si Apong Isaak. Oo, tama, yun nga, si Apong Isaak. Pero teka, si Apong Isaak ay kilalang pumupuksa ng mga masasamang elemento. Kabilang na doon ang mga aswang. Paano kung hindi niya sasaktan si Dave? Lalo na kung ipapaliwanag natin sa kanya ang lahat-lahat. Hindi ko alam kung tama yung desisyon na yan. Sige na kuya, baka may magawa siya para matulungan si Dave. Ang bihira oh. Anong oras na ba? Mag-aalas 10 na. Sige, pupuntahan ko. Kukunin ko yung susi ng motor. Ngunit bago pa makalabas si Marco ng silid, Milo, halika. Samahan mo ako. Okay. Pagdating nila sa sala, Milo, lumapit ka sa akin. Dumistansya ka dyan kay Dave ha? Kuya naman, ano naman pinagsasabi mo? Hindi pa rin tayo nakakasigurado. Ako pong bahala. Ilang araw na kami magkasama niya ni Dave. Wala siyang ginagawang hindi maganda. Hindi pa rin ako mapanatag eh. Basta, bibilisan ko. At sana nga nandun si Apong Isaak. Ikaw bahala sa sarili mo rito ha. Mag-iingat ka. Opo kuya, mag-iingat ka din. Bilisan mo ha. Oo. At tuluyan na nga lumabas ng bahay si Marco. Pagbalik ni Milo sa kanyang silid, naabutan niya si Dave na umiiyak. Oh, Dave, ba't ka umiiyak dyan? Patawarin mo ako sa ginawa ko kanina. Anong patawarin? Wala ka namang ginawang masama. Hindi yun. Yung nakita ako ng kuya mo. Tapos, ganun pa yung nangyari. Bakit naman kasi hindi mo ko ginising? Nahihiya na kasi akong abalahin ka eh. Kaya, nagkusa na lang akong gawa ng paraan yung gutom ko. Yan. O ganyan tuloy ang nangyari.
Kaya nga, pasensya ka na. Pero sinusumpa ako sa'yo, wala akong planong saktan ng kuya mo. Gusto ko lang na takutin siya para tumakbo siya. Tapos makapagtago ako at makabalik sa dati kong anyo nang hindi niya nakikita. Ay, oo, naiintindihan ko na. O sige, basta relax ka lang dyan. Hintayin natin sila. Teka lang, Milo. Sigurado ka ba dun sa sinasabi mong Apong Isaak? Oo. Kilala yun dito, maging sa ibang lugar. Kasi magaling talaga yun. Pero sabi mo, pumupuksa siya ng mga katulad namin. Akong bahala. Poproteksyonan kita. At sisiguraduhin ko na walang mangyayaring hindi maganda sa'yo. Pangako. Bilang tugon, ay inabot ni Milo ang kanyang kamay kay Dave. Oh, kamayan mo ko para mailak natin yung pangako ko sa'yo na hindi ko hayaang may mangyaring hindi maganda sa'yo. Salamat, Milo. Wala yon. At nagkamay nga ang dalawa. Maya-maya pa. Apong Isaak, tuloy po kayo. Ano ba kasing gagawin dito? Dito ko na ipapaliwanag sa inyo. Dito po tayo sa kwarto ng kapatid ko. Ay, pambihira ka naman, Marco. Kung hindi lang kayo malapit sa akin, naku, hindi ako magpapabala sa iyo ng gantong oras. At binuksan na nga ni Marco ang silid ni Milo. Oh, mga bata lang itong nandito. Opo, si Milo ang kapatid ko. At ang kaibigan niyang si Dave. Nakikita ko. Ano nga gagawin natin dito? Maupo muna kayo, Apong Isaak. At medyo mahaba-habang kwento po ito. Ilang minuto rin nagsalaysay si Marco kay Apong Isaak. Nang matapos ang binata. Ay nako, nasa gitna ako ng pag-aalangan ngayon. Ang sinumpaan namin sa aming angkan ay puksain ng mga masasamang elemento. Ngunit ang pangunahin din naming sinumpaan ay tumulong sa mga nangangailangan. Tumayo ang matanda at sandaling nagpalakad-lakad sa silid. Habang tahimik naman na naghihintay si Marco. Samantalang ang dalawang bata ay nakaupo sa gilid ng kama. Si Dave ay nakakapit na mahigpit sa kanang braso ni Milo. Maya-maya pa. Meron ba kayong palaspas at langis ng nyog dito? Meron po. Ay siya, kunin mo at dalhin mo dito sa akin. Opo, sandali lang. Paglabas ni Marco ng silid, nilapitan ni Apong Isaak ang batang si Dave. Napakasaklap na nangyari sa iyo, anak. Huwag kang mag-alala. Pipilitin kong gawin ang lahat ng aking makakaya upang matulungan kita. Pero, ang tanong, gusto mo ba talagang matulungan kita? Opo. Alam ko naman na biktima ka lang ng maling sitwasyon. Kaya, tutulungan kita, anak. Maraming salamat po, Apong Isaak. Maya-maya pa ay muli nang bumalik si Marco. Apong Isaak, ito po. Sige, ilagay mo dito sa tabi ko. Dave, humiga ka dyan sa kama. Kayong dalawa, hawakan nyo ang magkabilang braso niya. Magkakaroon ng pagkakataon mamaya na pipilitin niyang magpumiglas. Huwag niyong hayaan na makabitaw siya. Maliwanag ba yon? Opo, Apong Isaak. At sinimulan na nga ni Apong Isaak ang proseso ng panggagamot. Sa isang tila mangkok na gawa sa bato, ay pinahid niya ang langis ng nyog. Kasunod nito
ay niligay niya rito ang dinurog na dahon ng palaspas. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang supot na kulay itim at ibinudbud sa kanyang palad ang abo na laman nito. Apong Isaac, ano po yung abo na yan? Ito ay sinunog na buto ng yanggaw. Ito ang magsisilbing batubalani na hihila sa espiritu ng aswang na namamahay sa katawan ni Dave. Mapalad tayo dahil bata pa siya. Posible pang mahugot ang sumpa sa loob ng kanyang katawan. Kung nagkataong siya ay nasa tamang edad na, imposible nang mabaliktad ang proseso. Pagkabanggit noon, ay iniabot ni Apong Isaac ang itim na panyo kay Marco. Ito ang importanteng bahagi, Marco. Kapag nakita mo na lumabas na ang espiritu ng yanggaw, ay hulihin mo ito sa pamamagitan ng panyong yan. Paano ko po hulihin? Basta ilapit mo yan sa espiritu at kusang mahihigop ng panyo na yan ang elementong yon. Ngunit kailangang maging mabilis ang galaw mo, Marco. Kung hindi ay makakawala yon at hahanap ng paglilipatan. Maliwanag ba? Opo, Apong Isaac. Naintindihan ko po. Sige. Sisimulan ko na ang orasyon. Binuhos ni Apong Isaac ang abo na nasa kanyang palad sa mangkok na bato. Pagkatapos, ay sinindihan niya ito. Bigla itong nag-apoy. Kasunod nun, ay tinapat ni Apong Isaac ang kanyang palad sa apoy na yon. Katakatakang hindi nakaramdam ng anumang init ang matanda na siyang lubhang ipinagtaka nila Marco. Pagkatapos, ay pumikit sa Apong Isaac at binitawan ang kanyang orasyon. Exorcisamos te, omnis spiritus immundos, omnes sante, omnes incursio infernales, vade Dios! Kasunod nun, ay inalis ng matanda ang kanyang palad na nakatakip sa mangkok na bato. Kumawala dito ang isang kulay puting usok at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay dumiretso ang usok na yon papasok sa bibig ng batang si Dave. Sa isang iglap ay biglang nanginig ang buong katawan ng bata. Sa gitna ng pangyayaring yon ay nasaksihan nila ang paglabas ng maitim na usok mula sa dibdib ng batang sinumpa. Marco! Ngayon na! At sinaklob nga ni Marco ang itim na panyo sa usok na itim. Higpitan mo ang hawak, Marco! Huwag mo papakawalan yan! At lalo pang hinigpitan ng binata ang pagkakahawak sa itim na panyo. Kasunod nun ay hinubad ni Apong Isaac ang kwintas na nasa kanyang leeg. Hinawakan to at inilapit sa nagwawalang panyong itim. Exorcisamos te, omnes spiritus immundos, vade Dios! At sa mismong harapan ng mga nakasaksi ay nakita nila ang biglang paglagablab ng itim na panyo. Ihagis mo, Marco! At sinunod nga ng binata ang utos ni Apong Isaac. At sa pagkahagis ni Marco ay lalo pang naglagablab ang itim na panyo. At sa isang iglap ay tuluyan itong naglaho. Hingal na hingal at pawisan ng apat. Unang nagsalita ang batang si Milo. Apong Isaac, ayos na po ba? Oo, anak. Wala na. Wala na ang sumpa. Totoo po? Wala na po ang yanggaw sa katawan ko? Oo. Malaya ka na, Dave. Malaya ka na. Maraming salamat po. Milo, Kuya Marco, maraming salamat. At dahil sa pagbalot ng lubos na kaligayahan, ay nagyakap ang tatlo. Maya-maya pa. Paano, Marco?
Maiwan ko na kayo rito. Opo, Apong Isaac, maraming salamat po sa tulong ninyo. Wala yon. Tungkulin ko ang mag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Siya nga pala. Ano na ang plano niyo dyan sa batang si Dave? Mukhang wala na po siyang mauuwian. Kaya plano ho namin ay dito na lang po siya sa amin mamalagi. Wala naman pong problema kay Itay. Ganun ba? Mabuti naman. Pag nasa wastong gulang na yang si Dave, ayos lang ba sa inyo? Kung siya ay kunin kong katuwang. Opo. Pero kakausapin niyo po muna siya. Natural. O sige, mauna na ako. Opo, maraming salamat po ulit, Apong Isaac. Mag-ingat kayo. Ikumusta mo na lang ako kay tatay mo. Opo. At tuluyan na ngang umalis ang matandang albularyo. Pagbalik ni Marco sa loob ng silid ng kapatid, ay agad nitong nilapitan si Dave. Oh, paano ba yan? Dito ko na talaga sa amin titira. Sigurado ka, Kuya Marco? Oo naman. Ngayon pa, wala nang salot sa katawan mo. Maraming salamat po talaga. Basta magpapakabait ka lang, Dave, ha? Opo, Kuya. Pwede ba tayo magkamay? Para mailak natin yung pangako na yan. Opo. At nagkamay nga si Marco at ang batang si Dave. At dahil doon, sumilay ang matamis ng ngiti sa mukha ng batang si Milo.